At so yun mga boss, hello, what's up? Welcome back sa ating channel muli, Julie Ems. At para sa episode natin for today, syempre nandito tayo sa ating slab making. So bali meron tayong gagawin na concrete slab. And then para sa video na to, share ko sa inyo kung paano mag-compute ng ready mix. Dahil yung nakaprepare na buhos natin dito, gagamitin natin is ready mix na. So para magkaroon kayo ng idea at hindi na kayo mahirapang mag-compute, ito, panoodin nyo lang yung channel na to, ito yung video na to. Pag napanood mo to, sigurado hindi ka na madadaya kung paano yung computation. So ganito mga boss, kung paano sinusukat yung ating area para malaman natin kung gaano nga karami or ilang cubic yung magagamit natin kapag umorder tayo ng ready mix. So bago tayo magpatuloy, ang design nga pala na o-orderin natin or bibili natin, yung gagamitin natin dito is yung 3,000 PSI. Pagkatapos, meron siyang 3/4 gravel. And then, 14 days curing. Yan yung ating design na binili sa ating supplier. So ngayon, ang pagsusukat ng ready mix, sinusukat din yan ng mga tao nung company ng ready mix. So tayo naman, syempre, para makasigurado, magsusukat din tayo ng sa atin para pag sinukat, nung pupunta dito, ay kung magkukumpara or magkakaroon nga ba ng parehong sukat. So kasi ako mga bossing, matagal na tayo nagsusukat ng mga cubic at matagal na rin tayo sa mundo ng construction. Alam na natin kung ilang cubic ang papasok dyan. So ngayon, umpisahan natin sa pagsusukat. Slab muna tayo. Bali ang pagsusukat ng ating ready mix na gagamitin ay portion-portion. Una, susukatin muna natin yung buong area. Kung gaano yung kahaba, gaano kalapad, kung gaano kakapal yung ating slab. Pero ito, ipapakita ko sa inyo yung actual na computation ng mga beams namin. So para malaman natin kung gaano nga ba karami na halo yung kakailanganin natin dito sa ating slab na to. Ang gagawin natin, magdodrawing tayo ng actual area ng ating gagawin. So yung project na ginagawa namin, ayan siya, ay meron siyang haba na 7 meters by 7.1 meters. Okay? So ngayon, i-multiply lang natin itong ating 7 sa 7.1 para makuha natin yung kabuuan ng gagawin nating computation para makuha natin kung ilang cubic meter yung kailangan natin. And then yung thickness ng slab natin is 10 cm. Okay? So, yan. So, paano nga ba natin makukuha yung cubic meter? And then ngayon, meron tayong mga beams. Siyempre, ito yung ating mga beams. So, itong mga beams na to, ang sukat nito is 40 cm by 20 centimeters. Okay? So, ngayon, dahil kukunin muna natin yung slab, itong 40 cm na to ay mababawasan siya ng 10 centimeters. So, magiging total na lang ng ating beams, kasi binawasan nga natin ng slab na 10 centimeters. So, bali magiging 20 by 30 na lang. Yan yung susukatin na lang natin mamaya. Okay, so ito na ngayon. Kuha tayo ng calculator. So, ito, mas maganda yun ako. Nakikita nyo ng actual yung ating computation. Okay, nakikita nyo ba? Hindi ba kayo nasisilaw? Okay, kunin muna natin yung 7.1 meters. 7.1 meters, imumultiply natin sa 7 meters. And then, imumultiply naman natin sa 10 centimeters, which is lalagyan natin ng 10 centimeters na lang. Ayun. So, ayan, nakikita nyo ba? Ayan, ulitin natin. Medyo hindi nakita sa video, okay? 7.1 meters, i-multiply natin sa 7 meters, and then, i-multiply naman natin sa kapal ng ating slab na 10 centimeters. So, i-multiply natin times point, lalagyan nyo ng point, 10 centimeters. So, ang lalabas dyan is, meron tayong 4.97. Okay? Meron na tayong 4.97 cubic meter. Okay. So, bali ang gagawin natin, kung 4.97 yan, isasarado na natin yan sa 5 cubic.
So, ganun yung ating pag ano niyan. Okay, sa 5 cubic meter na. So, para walang putal. Kasi pag order naman natin yan doon sa ating ready mix is ganun pa rin yung computation. Okay, so burahin natin. Yan. Beam and slab. Okay, natanggal na natin yung slab. So, ngayon, punta naman tayo sa mga beams natin. So, bali ang beams natin kapag i-drawing ko ulit, sa aking natatandaan, ay meron akong 7 na beam. Doon sa aking Ayan. Ito yung mga biga namin. And then, ito ay bali 7. 1, 2, 3. Yan. 7 na biga. So ngayon, yung sukat natin kanina is 20, yung ating beams kanina is 20 by 40. Which is naging 20 by 30 na lang kasi binawasan nga natin nung para sa slab. Hindi na natin isasama sa computation yan para hindi tayo malito. Okay, so ang i-compute na lang natin is 20 by 30. So ngayon, yung 7 na yon, may haba siya na 7 meters na lang ilalagay natin. Tapos, ang lapad niya, imumultiply natin yan doon sa lapad ng beams natin, which is 20 centimeters. Okay? And then, imumultiply din naman natin ulit yan sa 30 centimeters, which is yung 30 centimeters, yan na yung natirang height ng ating mga beams. Okay, kuha ulit tayo ng calculator. Okay, 7. Imultiply lang natin doon sa 0.20. And then, imumultiply ulit natin sa times 0.30. So, yan. So, bali sa kabuuan, sa isang piraso ng beams natin, ay meron tayong 0.42 cubic na kailangan para mapuno natin yung isang piraso ng ating biga. So, ito ay 7 piraso. So, ngayon, imumultiply lang natin. Ito, itatimes natin sa 7. Okay, lalabas siya ng 2.94. Okay? So, bali sa makatuwid, doon sa ating 2.94, i-add lang natin yung ating 5 cubic na para sa slab kanina. Okay? Plus 2.94, which is magiging 3 na to. Equals 8 cubic meter. So, bali ito yung total ng kabuuan na kailangan natin para mabuhusan natin yung ating slab. Kailangan natin ng 8 cubic meter. So, ganun lang kabilis, mga boss, yung computation na ginagawa kung gusto nyong umorder ng mga yan na ready mix. Okay? So, napakabilis lang yan, mga bossing. Okay. So, ngayon, bibigyan ko naman kayo ng additional idea. Yung additional idea natin, kung hindi nyo kailangan or kung ayaw nyo ng ready mix, pwede nating i-convert yung ating 8 cubic sa manumanong halo. So, pag nagmano-mano tayong halo, okay, kailangan natin syempre ng mixer. Kung wala kayong mixer, no choice talaga. So, syempre, pag kailangan natin ng 1 bagger na mixer, kailangan nating umorder ng buhangin, semento, aggregates, or yung ating graba. Okay, itong tatlo na to ang kailangan natin para mabuhusan itong ating slab. So ngayon, paano naman natin i-convert itong 8 cubic para dito? Ayon sa aming experience, mga bossing, ang 1 cubic, based on my experience mga boss, at isa pa, tinaray ko rin to in actual. So meron siyang, para makakuha tayo ng 1 cubic na may mixing ratio na 1:4, which is isang semento, 3 sand, and 4 aggregates. Ito yung ating mixing ratio. Kailangan natin ng 10 bags. Okay? 10 supot, 10 halo ang kailangan natin para makakuha tayo ng 1 cubic meter kung kayo ay magmamano-mano. Ayan, mga bossing, ito yung ating idea na ibibigay sa inyo. So ngayon, pwedeng mas tumaas pa to. Kung halimbawa, mas tumapang pa yung halo nyo, pag bumaba kayo sa 1, 2, 3, ay pwedeng dumami pa to. Pwede itong maging 12 bags, okay? Or mas mataas pa. And then kung magdadagdag naman kayo nito, kung halimbawa magiging 145,
ay mababawasan naman itong 10 bags natin. Pwedeng 10 bags na lang pababa. Okay, kaso nga lang, ang 145 is hindi na pwede pagdating sa mga buhos dahil medyo matabang na itong halo na to. Sa SOG pwede yan, pero sa mga slab natin is hindi po pwede yan. So, ayun yung idea na binigay ko sa inyo mga bossing. So, yan, kung nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa ating channel, baka naman pwede nyo i-subscribe yung ating channel, July Ems.